Broadcasting live at the top of Cagayan de Oro with pure, unadulterated 15,000 watts power. This is 103.9 FM. At oras alas 3:10. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Biritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, ariya, si Frank Mendez. May hapon, kumusta? Ang palibot din sa ato sa Dakbayan sa Cagayan kaganina grabe kainit. Oo, magprito kag buwad, maluto yung buwad nimo grabe to kainit kaganina karon. Mura man og kaulan, kaulan og nasab. Dito kasabot nining dagas panahon da. Anyway, di lang gyapon na magkakumpiyansa. Importante ka na. O maginaot ko nga magabantay na mo in advance, di na mo magsalig sa report gikan mismo sa Pag-asa. Ayon nagsaligi, nining hangad-hangad lang, kaning nagkatungod lang sa ato. Pero kung gusto mo nga masayod dun sa mga pahitabo sa tibok Pilipinas, mahitungod sa dagang panahon, diha na tas Pag-asa paingon. Ha? Sige, naistoryahan na namong Pag-asa kaganina, uban ni John Espinosa, ni Bert, o ni Derek. Kaneto akong share na nila nga. Kaneto ang Pag-asa, usara ka taong galihok. Oo. Unya dayon, ang among telepono kaneto, crossbar. 4 digits. Oo. Sa hindi pa ako makontak. Ngadtuan ako mo nang nakibaon ako. Nahibawan ko ang personnel sa Pag-asa kaneto. Diferensya na karon. Diha sa Pag-asa sa Ilsal City, to ang nakabase ang opisina, ang headquarters sa Pag-asa. Kumpleto na sila sa mga staff. Di na electric fan. Aircon na sila, aircon. Kumpleto na sila sa mga gadgets. Kumpleto na sila sa mga modern facilities. Mao ka ng Pag-asa. Madunduman ako ang Pag-asa ka dito part. Gilabi na dito sa Kongreso. Kining aron malainan o dako-dako nga budget para nga mapalitan og modernong equipment. Doon na isa ka congressman namatay na to, taga-Albay. Nangusog. Iyang pagpangusog, isa din na, magkuwanta kanang mga use nga mga gamit sa gawas, atong i-import din is Pilipinas. Usap sa to yung pang huna-huna. Nakaluyo sa Diyos na reorganize ang Pag-asa. Muna nga, ang Pag-asa karon inunta masaligan, kompleto sila sa mga equipment, no? Ambot kung sa kanang mga klaseng equipment. Nya dili sa na basta-basta nga opisina. Okay? So ang tanan ato isalig kaniadto, wag gyud mura binuang man to nga Pag-asa oy. O kato nga kaniadto. Diha pa ni sa Antonio Lona. Ang akong amigo ni adto, shifting man to. So sa ka shifting siya ra ang tikaw-tikaw. Ang amot og buhi pa ba to? John Arfon. Amot og asa na tong kalibutan na siya butang. Empleyado sa Pag-asa na itong mga panahon. This time, basig tiguang na po siya. No? Dili parehan ako. Tiguang sab ko. Ang samaday. No? Okay. Karong hapon bahin-bahin ta sa oras kay atong tanaw na to o basig dunay mga but nga mga pautana gikan sa ato kay ingon pa ni JC nga kuan ingon ni JC hinay kuno ang atong internet. Oo. Kano sa pana kusog. Oo, mura man og kanunay ka nga hinay. Anyway, karong adlaw basta nga ni mutingog ta 3 to 4 sa hapon Nuda Biritas na, no? Katulo kining atong programa madungog Nuda Biritas sa hapon 3 to 4 Monday, Wednesday o Friday. Ha? Paminawan lang na ninyo. Unya, pahimod siya ang panahon. Ako concern ko nga sa tanan namong iyaw-yaw, ibat-bat na to din
kinanglan pod nga pagkabanon ninyo, maminaw mo, naamoy mapupo sa inyong pagsunod kanunay sa programang Nuda Veritas. Anugon kayo? Anugon kayo? Dili ninyo hinuktukan, dili ninyo tunan, sayang kayong panahon. Niya kini nga programa nga mo gipahinungdan nini ang atong mga kagalan as daplin-daplin. Atong dili wala sila kagayonan nga maka-access sila sa cellphone, wala siguro sila TV, ang ilaha kabaw lang ubaka. Diba? So dinhi kung patingugon natong radyo FM, Gold Radio 103.9 MHz sa inyong mga radyo, sigurado gyud makakaton mo. Kay mo may among tumugtuyo nini. So pakabana nya naa pag ito'y daata YouTube channel. Ang atong YouTube channel ma-open lang pinagi sa pag-type Nuda Veritas CDO. Oo, Nuda Veritas CDO. Pagtuplok ninyo diha, magawas na dayon ang mga programa nato nga gipost ni GC diha mismo sa Nuda Veritas YouTube channel. Okay? So nagakasinabot na siguro ta. So pa may ato nga dugay-dugayon din basig abtantag ulan. Diba? Okay, sige. Katong buot pangutan na nabaguan na ko diri sa ato nga kon okay murag way internet ambot lang sulayin ninyo. Pero naatay lain nga pamaagi. Kung gusto gyud ninyo nga magpabulhot mo sa pangutana, ay salig na ng Facebook. Ay salig. Kay ingon man si Lacson, way probative value ng Facebook. Nala, sugot lang punta. Oo. Pagita mo paagi nga makaduso mo sa inyong pangutana, i-text. Kay kanang cellphone ninyo, pwede man na nga gamiton nyo pag-text dire sa contact number. Isuat. Aro nga, makapadangat mo sa pangutana. 0917 704 3210. Akong balikon ha. 0917 704 3210. Nakalista na. Diha, ipadala ang inyong pangutana. Kay hinay ang atong internet. Panaykamot lang kutob sa inyong maabot. Suwat diha. Unya at the same time, ang atong mga lagyo, na naa sa lagyo-lagyo nga dapit, nga dili sila makadiretso pangutana. Wala sila internet pananglitan. Pareha na to din kini nga pwede nga makapadala mo sa inyong pangutana pinagi sa kuryo, suwat ba? Ato nang pabuton, ayaw pod og kaulaw. Ato nang huwatan ang inyong mga pangutana. Ha? Suwat lang, padala sa kuryo, pero kung nakaduldol mo og private nga forwarder, nga mga naadiha nga distribute, gadawat o magpadala sila, dako-dako nun ang bayad niya na, kana sigurado masayo pag-abot diri sa ato sa Gold Radio. Okay? Sige. Igo-igo na siguro ang akong mga tagaw-taw dinhe. Manginaot ko nga inyong nasabtan. Now, samtang maghuwat ko sa inyong pangutana, nain ang utana, Sir Frank, pasabta kami, tinuod ba nga kining donation, balaod sa donation, duha ka klase? Naay donation na to, gi-classify lang, depende sa intensyon sa donor. Depende lang na sa intensyon sa donor. Panalitan, kung ang gusto mag-donate sa real property, gusto siya nga mutik effect ang iyang donation, ayha, kanang mamatay siya, ayha pa mutik effect. Gatawgo na sa balaod, sa civil code, donation mortis causa. So, kini nga klase nga donation mortis causa, pag pirmahay ninyo sa donation, wa na magpasabot
nga mutik effect na yun, Ritso. Magpaabot ka pa nga ang donor, masuksukan o gapas ang iyang ilong, kanang mamatay na siya. Ay hapang. So ikaw panalitan, recipient ka, donor ka, lumpat-lumpat ka lugar sa kalipay kay naay donasyon imo na dawat. Pwede good. Pero ang problema kay donation mortis causa, aya pa mo take effect ang maong donasyon kung mamatay na siya. At iman niya, gatawgo na og donation mortis causa. Iman na, kanang mortis causa, very suggestive na term. Kay kanang mort or mortis, kamatayo na siya, Latin term lang. Diba, may siya nga, kining asa ka sa tuas morgue. Mao gyapon na, parinti lang gyapon na sa mor o mortis causa, patay lang gyapon ang isgutan, tuas morgue, patay gyapon. Related na sila. So di ninyo na angay malimtan, grabe sa kay mo. Kay inyo mang limtan, labi nagdunay mo labay nga chicks. Guba na dayon ang inyong focus. Wala na dayon mo sa sakto nga panglantaw. Libat na inyong pananaw. Di man kinangutahan naman mo. Para saan nga dili mo ma-ignorante. Nailain nga klaseng donasyon. Nailain. O kinisagad sab ni mo take effect immediately. Kay gatawgon man ni og donasyon inter vivos. Na kanang inter vivos ambot ipasabot na while still living. Inter vivos. And so kung si Juan panalitan, Juan magkaka-starring sa mga example bisag asa. Si Juan panalitan kung gusto siya mag-donate sa iyang real property. Unya iyang i-donate sa iyabang anak, sa iyabang gituan nga angay nga hatagan og donasyon. Pag-execute na sa donasyon, mo take effect immediately. Mo nang gitawag nga inter vivos donation or donation inter vivos. Na daghang kuti ang atong balaod, bantayin lang na ninyo. Makuti. Unya, ang donation, dili basta-basta, very technical ang procedure na ini. Prepare ko o guan, kanang papilis, deed of donation panalitan. Na, kung panalitan, dili mapirmahan sa dune. No? Siguro ang dune doon ay naglakaw, nagbakasyon, asa pa diha. Pero naan ang donasyon, preparar na. Kung sa'yo may tabo. Wa pa madawat. Ang donasyon inter vivos, baliway nada. Huwatan gyud ang pagdawat sa dune na nang mao nga donasyon. Pagperma na accepting the donation, mula ng panahon na mo take effect, pero notaryado lang gyapon. Now, naay mga pautana, Sir Frank, naabay, pwede ba ma-revoke ang donasyon? Yes, depende sa inyong sabot. Ako, daghan na kayo ang mga pangitabo nining donasyon sahay. Kurat na lang sila. Kaya yung mga donasyon gabawion, panalitan. Ang usa ka arang-arangan nga individual, yutaan sa usa ka barangay, gusto siya mag-donate para sa barangay hall. Okay. So, naay mga papilis. Lipay ang kinitibok ang barangay kay na nagyutay barangay hall. Apang sulod sa pipila ka mga tuig sigon sa terms and condition, wala tumana. Gihimo nga basketball court. Sa ato pa, nakasubak siya sa sabot sa deed of donation. Angay ba nga bakwion i-revoke ang mao nga deed of donation? Yes. Kaya nga maklaro makayo nga ang sabot na to imabutangan o barangay hall.
para nga mga meeting-meeting din nato sa barangay, dili ta mauwanan, diha lang ta sulod sa barangay hall. Imo manghihimuan og basketball court, di man na maoy nakasakay sa maong donasyon. And therefore, ang tag-iya sa property nga nagadonar niya na, pwede. Kanya, klarohon dito sa terms and conditions sa maong nga donasyon. Nga bawion, yun. Ay, napangani uban makikaso. Kung mura mag-ilugos yun nilang pagpanagiya, di man na mahimo. Sa mana, si Palko? Aw, itao na baysan og makita imong buko-buko. Kaya kuan man, kining na may reklamo. Tao na diha. Pa tanawan ninyo og abin ako kalendaryo sa Sipalco nang ha. Kadyot lang ha. Wag ito internet nga ni Jess. Internet? O why internet? Wala, di mo ako magituplok. Ha? Tanaw lagi mag-usab-usab lagi. Be? O naram na mga pangtana di ay. Nganong galisod man ta? Sa una sayon man eh. Dito lang ha. Suroy ni Libs na pangutana. Wa pa ta man sa donasyon ha. Wa pa ta man. So dito ta sa donation interview boss. Pwede ba ma-revoke? Yes, pwede good. Maugya po na dito sa donation mortis causa. Kaya kung dili masunod, ay sundag yun na ninyo na. Kay kadang patay na ba ang gadonate niya na, sundag yun na, pero nagyuban dili. Siya, dili pa rin. Ato ning buhatan o atop-atopan na to ni, dinhilayin ta magsugal. Oh. Nako, binuang, sugal, wag ka kuya pide ha. Oo, nala, sige. Ngayon pa nagikan ni Suroy ni Libs. O pwede ba magpalegal separation ang duha ka magtiayon nga dugay na nagbulag pero wa gyud sila kasuway nag-uban sa usa ka balay sukad silang kasal. May sad si bana kay musugot. Gikasal na. Unya wa pa di mag-usa sila sa ilang pagpuyo. Sila paitan nini oy. Akong bana di ko magsugot nini. Ngano nagpakasal man sad mo? Unsa man ninyong sabot nga dili mo magapuyo? O dugay na nga nagbulag pero wa gyud sila kasuway nag-uban sa usa ka balay sukad sa ilahang kasal. Ang puntahan nimo magpalegal, why not? Magpalegal separation, hindi man. Pwede dito na to na ibutang sa usa sa mga grounds sa legal separation nga abandonment. So pwede, pero ato lang dumdumo na itong mayo. Nga kanang ingon na nga kahimtang ba, para nako very expensive. Kunya pagtulunan kini sa atong mga kaigsunan, nga kamo kung gusto mo magminyo, ayaw mo og tinunto. Meaning, kung magminyo, ang plano nakasit up na, o kanang ingon nga wa magpuyo human sa kasal, unsa na oy, di man ta kasabot. Mao na ang atong problema. O nakita na ninyo na naigitaod. O dili na siya Radio Ultra ha. J103.9 na kana siya. Be, tanawa. Gwapo na kayo, no? Mag-fix pa na muna. Okay. So, balik ta sa legal separation. Pwede good. Pero atong timbanan, kurtine. Sa korte ni sila. Kung korte na gani, judicial process silbi, unsa may magkakitabo, expensive. Ang legal separation, parehara na sa annulment, may pagkamahal nga kaso. May pagkamahal. So bahala, nobody will be
discouraged to file. Ilabi na kung panalitan, ikaw mo ay Tanan hingtungdan. ako dito. So, may siguro nga buhaton yun na ninyo sa labing dali nga panahon kung preparado kita. Kung dili panalitan kita preparado, na di na lang kita magpa-assess diha. Okay? Nakita na niyo, gitaod. Diyod lang, bahala na sila, no? Kaya sila man ni Direk og ni GC mo, kana murag gwapo na siguro na, no? Samot na ko. Kaya pwede, ha? Diyod lang yun, ha? Doon ay laing pangutana, no? Atong hatagan o pagtagad. Nuda Berita, hi Sir Frank, question, pwede ba makonsiderar nga tax evader ang usa ka tawo nga sigig donate og milyon-milyon sa charity pero wa mag-declare sa iyang tinuod nga income? Depende ni sa assessment sa BIR. Oo. By the way, ang tax evasion is illegal. May mibawan na ninyo. So, depende na ni sa assessment sa BIR. Okay. Di ka man gabayad og buhis. Pero naay lain nga sistema nga i-adapt sa uban nga mga taxpayers kanang gitawag nga tax avoidance. Oo. Gabayad pero adjusted na lugar. Wa lugar kaayo malakansing gobyerno. Pero kanang tax evasion, grabe, kay zero man, ugway nahatag nila ngadto mismo sa gobyerno. Pero ang maka-examine ni tanan diha sa Book of Accounts, tanan, corporate file sa mao nga opisina, o kayon ang ilahang financial nila nga standing, including ni receipts sa pagbayad o buhis ngadto mismo sa gobyerno, tanaw na nila. Kon makita nga wa gid sila magbayad, pwede nga ma-file or ma-filean og sumbong. Pwede nga ma-filean og sumbong. Pero kanang donation, milyon-milyon, is a separate issue. May lang unta o kanang imong donation i-tax credit, meaning ihapak sa imong obligasyon ngadto sa gobyerno sa imong mga bayronon. Mayo unta, no? Ang akong nahibawan, kining mga kompanya sa mga panalitan, mga food chain, din is ato sa Cagayan de Oro. Grabe sila muhatag sa discount sa senior, including value-added tax. Okay. Atong tanawon nga makaingon kita sa atong kagalingon, di ba kaalakansin Dili na alakansin. Kay tax credit ka na. Ang obligasyon, panalitan sa McDo. Panalitan karon ang iyang obligasyon sa gobyerno about 20 million ang bayron pananglitan na kagamay ra na siya. Apan ang iyang pag-grant og senior citizens discount, including the value added tax, is tax credit nga system. Nga sa ato pa, di na sila maghatag og cash nga bayad ngadto sa BIR. Kaya nakahatag na sila daan sa discount sa value-added tax o sa senior citizens discount. So mayon tao ingon na, no? Dili magisiguro tanan nga tax credit. Depende na sa balaod ba. Ngano man? Kay kung ang tanan i-tax credit na lang, kunya ang gobyerno kinang lang gini og cash, kay wa na niya makawat nila o wala na ng cash, mapurde itong gobyerno na. Diba? So, kining tax evasion nga issue, tax evader nga pong panimo, hatag-hatag diha sa charity pero wa mag-declare sa iyang tinuod nga income. Depende na dahil sa BIR. Ang BIR po, dili basta-basta maka-examine sa record sa usa ka opisina or sa usa ka tao. Kinahanglan nga magkuha pa siya og letter authority gikan sa dako sa BIR. Naagi na letter of authority. Di na siya makatumo-tumo og examine sa Book of Accounts.
Dili na siya automatic. Na kining imuha nag-declare a million sa charity. May taong makredit ni siya, no? Okay. Di laing pangutana, laagan nga angkol Nuda Berita Sir Frank kung ang CCTV nagpakita nga lahi ang anggulo sa aksidente kumparar sa testimony sa testigo kinsa mang dapat tuhuan. Ang bote mo ipasabot ang CCTV o kining testigo. Kini kong testigo, mahimo man mausab-usab. Siya ay, diha di sir. Niya dili di tinuod. Ang magpatigbabaw na self-explanatory, ang CCTV, kini man ang mamakak. Unsay na entrap or unsay na captive selby sa banitawag ka kanang na sakop sa CCTV. Mo ginituhuan na to. And the thing speaks for itself. Di ba? O testimony lang, nya do, pantanon te kadoha, nakakita ka baka nga sa krimen. Diin ka man ito mga panuna. Dito ko sir, sa nanang poste niya ko answer, amo ba? Nya, follow up nga question siya, dili di ay sir, dito, diha dapit. Na inconsistent na. Dili na nato ang inang tuhuan. So, dirita sa CCTV. Kaya mo klaro, di mo ito mamakak. Klaro kayo, very self-explanatory. Tanawag, kakasulbad ang krimen. Kung i-backtrack ang tanang mga footages sa CCTV, mo ilang saligan, mo nang ilang gituan. Kaya mautana ka sa mga testimony na nakalantaw sa krimen, chances are mga sayop ni anak nga mga allegation muna problema usahay. So ang makasubstantiate sa testimony sa usa ka witness o sa ka krimen nga nitabo kadtong CCTV. Okay? Sige. Alright, kitsa patuuban nga magapadangat sa pangutana mo diha, ha? Unya diri sa kuan sa 0917-704-3210 lili lang palihugis og naaba. Ato ni tagdon karon ta taon. Gikan ni John Makas. John, may hapon ni mo diha do. Nakainom ka naghalas. El Guerrero John Makas. Sir Frank, dismayado kos dula sa PBE sa CDO. Ako gatuog yung ko nga ang talk and text mo ay makadaog. Ngano? Kay inspired sila kay taga Cagayan de Oro ang mga player. Oo, niya dayon plus support gikan sa crowd. So mo man ang makahatag og kada sig dapilde. 2 points, no? Okay. El Guerrero John Makas, Sir Frank, dismayado kos dula sa PBE sa CDO ba? Kay napilde ang TNT. Sayang home court sa Cagayanon silang halalon ng Batak, Iram o Kubuntin. Tinuod gina. Bisag ako. Sa wala pa magsugod ang dula, paghibaw na ko nga sayo sila ng anhi dinis Cagayan de Oro. Ang akong impression, daog yun ang TNT. Murag preparado ang akong tanaw nila. Natsambahan masam. Kunya, believe lang ko ni Yang Giao o ni Chot Reyes. Pulos dili init og ulo. Kini si Yang Giao good pod, init og ulo. Muna gakafektahan ang ilahang mga players. Pero kadto nga dula, kayod man to ang mga players good. Nakadumdum ko si Yang Giao sa iyang pagka-init og ulo. Ang dula sa San Miguel, beer, dinhi sa Cagayan de Oro, tali sa rain or shine. Gisuklan siya ni Truliano. Nakadumdum mo. Kamoy bungaw.
Nito nga dula itong Sabado, wala bugnaw ang buot ni Kuan, kini ni Yinggaw. Baklay-baklay na siya, mabulubod dahi, tanaw siya sa mga prayer. Bida, natsambahan, nahutdan sa oras, yayay in town si Chot Reyes. Sa ato pa, si Chot na pildi na. Pila na ka pildi niya, duha pa may ang pildi. So anyway, magpasalamat ta sa PBA ni Dalikyat din sa dakbayan sa Cagayan de Oro. To the credit sa atong administration kay ilang i-accommodate, gidawat nila, ipahigayon adula din no? Sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Okay, thank you kayo, Mayor. Kay ikaw magyud ang nalimbasog ngayon kung tubagal lang ang issue ng maong health center din dapita sa Makanan. Okay, so unsa pa imo pautana El Guerrero. Kulbag El Guerrero, Unya ang dagway po ni El Guerrero, kuang yun, manggugubat na yun yung dagway. Grabe kayo El Guerrero. Sige, kadyot. Ako review ng akong nabasa. Suroy ni Libs. Okay. Unya dayon, Boras ka Bataa. Laagan nga Angkol. El Guerrero. Sige, salamat ka ninyo ha. Diri nasabta sa lain. Atong tanaw na to ug unsay lain nga mga pautan diri sa Pikas. All right. Unsa man ni sa kuan Sir Frank, gusto na unta ko mo submit og claim sa DPWH. Lisod man makita si Congressman Swan. Ibili na tere. Si Congressman Swan tos Manila. Palihog lang. Ibili na. Suwat na nimo. Naanabay mga attachment suma sa akong gisugyot nako nimo diha nimo. Ug naa ibilin dire sa iyang opisina. Na opisina duolo dire sa kining sa atong radio station, ang ato ang Gold Radio. Nira man dire ibilin kay di ka makalaom nga atubangon ka ni Congressman Lordan kay si Congressman Lordan tuwa man sa Manila. Na ug manuyo kag adtos Manila na sigurado gyud na may opisina dito. Pero ayaw. Niya may opisina din Diyan nimo ibilin. Isulat tanan ang imong concern. Aron nga, niya ako isuggest Kanang imong suwat with the attachment, separate na nga envelope. Okay? Ang imong suwat hangyo, separate usab para ni Congressman Lordan Swan. Dito imo isulti, Congressman, mo ni netabo, mo kana mo kini. Pila na katuig, wag ko bali-baliha. Makadaghan ako atos DPWH, ang gwardya maingon nga walay tao ang DPWH kay gipasanginan silang mga kawatan. So, ibutang gyapon dito. Ug mao magaling na ang imuhang nadunggan nga istorya. Ni adinhi Congressman sukip nako sa separate nga envelope ang document. I-attach ko. Separate address. No. Separate nga content sa suwat. I-address nimo sa director sa DPWH. Director Aparicio. Aparicio may kuan ba? Sana director sa DPWH. Suwat din ka. This is to inform your sagad good office, bisan og bad office good. This is to inform your good office that the undersigned has been making a follow-up concerning the property used by the DPWH. Ibutang nimo dito sa specific nga pizza. This is a private property. Attached herewith is a certificate of title and the corresponding tax payments. Aron makita gyud nga nagbayad pud mo og buhis.
This is my 20 times to make this follow-up. At unfortunately, our request full sa mga bungol nga mga dalunggan. Ibutang diha. Okay? Unya, ang suwat nimo address sa DPWH naaman ay duplicate copy. I-attach ka na dito sa suwat gi-address nimo ni Congressman Lordan. Araw nga pagbasa-basa ni Congressman Lordan, maingon siya, hala, grabe sab ni. Karon dayon i-forward ni suwata pagpaingon sa DPWH. Mao nang atong pagabuhaton. Aron moabot yun ang suwat. Dili lang nato ipadala sa koreo kay SOS. Maabtan tag duha ka semana o paagi pa na sa post office. Pwede man na nga dalek kita gina pagtuyo ang DPWH. Buhat ako na. Okay? Sige. Na ang mga detalye kinanglan inyo ginang ibutang. Ngano? Kay posible nga inyong previous nga letter request niagi ka na sa direktor diha sa DPWH nga wala na diha. Nya namatay na. Gumikan na sa kadugay sa panahon. So, atong i-refresh ang ilang hunahuna nga doon na sila'y obligasyon may tungod ni anang mga butanga. Ha? Sige. Para to sa nagpadala sa katong nangutana kaganina Sir Frank gusto na unta ko mo submit o claim sa DPWH lisod man makita si Congressman Swan ito aman sa Manila. Karon pagpadala nimo og suwat ipapirma ang mag-receive sa suwat. Understand? Oo, dili kay ibili na nimo suwat. Alright. Unsay advantage niya na pag follow up nimo tuwa ditong pizza pag-receive. Diba? Kunya, tuwa dito ang ngalan sa nag-receive. Mo to imong pangitaon. Panalitan ang nag-receive sa gibili nimong suwat ngalan Marciana. So, follow up ka. Ma'am, sir, na si Ma'am Marciana. Nga naman, na manggod ako itong suwat nga ko na makana mo kiniyo na. Mo ba? O sige, sulod-sulod. Kita na nimo. Di ba? Di ka maglisod. Kay kung pangutanon ka, mag-follow up, kinsa nakadawat sa suwat, ambot na ang dagway ito ni Aritis dako niya kanawin. Dili na naman dala o ingon na nga inunta pag-justify nga nagpadala to og suwat. Klaro-klaro lang ba? Aron na ikaw, masayon ang pag-recall nimo, at the same time, ang opisina, masayon ang pag-ukay sa mga pabilis nga na file. Ayop nagkakasinabutan ana ha. O sige. Okay. O. Kon, niya pag yun. Dili gini mo madahan sa paghimo, magpatabang ka sa imong mga kauban sa panimalay. Aha? Okay. Kay makutibe po na ang mga detalye, kaya ikaw gyud ang mag-preparar niya na. Kaya ang mga pizza manggod, diha nato makita, ilabi na kung taas na ang gap, kung sa kabanga ang mga opisina. Unya, gusto ni mo, Copy Furnace Gold Radio Frank Mendez. Buhatan na. Kaya pagdawat na ko sa mong suwat, maingunin ko, ni ana ang nagreklamo, then dapita sa Corisco area, gigamit ang iyang property, wa bayre, way uwaw ni DPWH. Daan naman ang way uwaw. Tinood lang. Okay? Nalasige. Sinyasil lang ko just in case og naa ha. Just in case lang og naa. Okay? Nala. Asa ganita sa donasyon, nahuman na ta sa donasyon mortis causa, no? In short, nasulbad na ang inyong mga pangutana. No. Naipangutana, pwede ba ang usa ka anak hatagan og donasyon
lugar i-donate, tagaan siya og amo tun sa specific na to nga description ana. Pwede ba nga ang usa ka anak tagaan or mahimo nga ihatag ang donasyon gikan sa ginikanan? The answer is yes. Pero usahay lang gud pod magmahay ang mga igsuon. Nganong magmahay ang mga igsuon? Maingon dayon sila, pa, ma, grabe sa kayo si kuya gitagaan ninyong yuta. Donasyon. Ya kami wala. Kita na nyo, mahay-mahay. Oo. Pero ang pantanan na, is there any legality involved? In case of donation nga himuon ngadto mismo sa mga anak? Wala. Kay ang prinsipyo gud sa donation, mao ni, you cannot give which you do not have. Okay? But you have. So you can give. Ana mayuta nimo. Unya dili sa nimo makontest ang donative intent sa donor. Iya man na nga kabubuton nga mag-donate siya. Mingon siya, ako ning i-donate ni Junior. Maluoy ko. Di nimo makontest, dili nimo masupak. Naalay mga precautionary measure, balantayon no na ini. Ilabi na pag-abot sa panahon sa settlement of estates. Di ba? Kay, kung panalitan, mabot ang panahon nga bahinon ang propiedad. O diha sa pagbahin, ma-prejudice ang uban. Kay dako, katong nakadawat sa donation, kinahanglan patason na dayon na, i-equalize na dayon. Dili mahimo magpalabaw-labaw. Doon ay sobra, balik dito sa kinitibukan nga real property. Maura na, pero ang butog, kapangitabo ba na yun na, murag wala, no? Wasag ko kadungo kay di man po sila magsaba nga, hoy, Frank, nag-donate ko, kana mo kindi, di man sab siguro sila di man na magsaba. Ingon na karon ang sitwasyon. Sabtan ninyo. Okay. Naapay mga daghang mga pamaagi sa mga donasyon, no? Pwede ba nga ang imong uyab, imong kabit, matagaan imong donasyon? Paminaw, no? Kay nakakita ka og kuan lalaki ka, minyo ka. Nakadto ka sa Sigapalong, Divisoria. Nakauyab ka. Nya hunahuna nimo dako kag property diha sa bukid. Hunahuna nimo nga tagaan nimo na og yuta, pasaligan nimo ang babae. Abi nimo lab, nanalugan nimo, no? Na ko'y dako kayo ta sa bukid, nas taglimaw niya. Minahan pag ina siya. I-donate na ko ang pila ka square meters. Iyang kabit. Pwede ba na? Pwede ba nga si lalaki may kabilinggan na sa kinabuhi apan nakauyab diha sa Sigapalong, diha Divisoria, kay gwapa niya dayon mabuog sinina, taas tikod pag yun, so sexy ang pananaw ni Sir, nauyab niya para mobilib ang iyang uyab, gipasaligan niya nga basta mauna na love imo na to. Oh. Pwede ba na? Dili pwede. Nga naman,
Tungod ang gingon ang balaod nga it is contrary to public morals. Contrary to public policy. Imo gunang kabit. Nya, himuon pag yun na nimo, tagaan pag yun na nimo. Yuta, kinuha pag yun ang yuta diha sa konjugal. Wa ka kuyapi. Pero kung exclusive property na nimo, that's another issue. Pero kung exclusive property na nimo, ubos sa ato ang family code, gratuitous title, nakadawat kag donasyon, imo man na exclusive property man nimo, unsay magkakitabo. Kung mag-donate ka, exclusive property, na wag ay makabuot ka, exclusive man na. Ang pag-enjoy nato sa fruits sa ato ang exclusive nga property. Exclusive na para nako. Exclusive na para nimo. Ang asawa di makapangilabot. Ang bana, vice versa, di po makapangilabot. Diba? So kakuyaw bagi ka din na kuyaw kuya, kamo, naminaw, ilabid na itong mga asawa. Tanatanawan ninyo, kay basin og natipakan na og 125 square meters na inyong property. Tingala ka na lang ang titulo siyuta na anay annotation. Ang titulo siyuta nga 125 square meters is transferred to na. Luoy sa adi man luoy. Mga sitwasyon nga posible nga mo-occur ka na, posible sab nga dili. Ano mga istorya lang ba? Now, doon ako ilain nga hatagan o pagtagad unta, pero mataas man I-highlight ko lang ang sitwasyon, no? Diha, usa ka amahan namatay og sayo. Buhi pa ang iyahang ginikanan. Meaning na predeceased siya. Ang tawag din predeceased. Ang usa ka amahan silbi. Ingo ko usa ka amahan kay minyo na siya naa sa mga anak. Alright. Gibuhatan siya og will and testament sa ginikanan. Sa iyang amahan. Unya kini nga property dili conjugal property sa amahan. Mao na dut kay akong take note man ni ang maong sitwasyon kay may pagka complicated, no? Oo. Nya na siya 5 ng mga anak. Apan nag-execute ang amahan o will and testament. Sa execution sa will and testament, wa mahilabte ang conjugal property sa iyang ginikanan ni Papa ug Mama niya. So naanay will and testament. Karon namatay siya. So problema. Ang problema. So ang mga anak, no, naggingon nga ato na ning bahinon ang mao nga property. Nagbalibad si inahan nga dili pwede nga bahinon ang mao nga property. No. Ang pauta na okay ba nga dili bahinon? Dili pwede nga mabalibaran. Tungod kay kini nga property di ay exclusive property sa amahan nila. Unya ang usa sa igsuon katong maguwang nagbuhat sila og will and testament, nabuhatan sila. Na. Nagpugong ang inahan nga dili ni pwede. Jud lang ato ipadayon ni sa Miyerkules pohon sa ato nga pagpadagan sa ato nga programa. Salamat lang ta kay nihurot na ang atong oras atong pagpadagan, oras na sa pagbasa sa topic nga iskutan ni Ma'am. 6:30 karong gabi sa programang Kalipay nga Mulahutay. Maning musunod.
kung atong pagdumot muulbo magpakitabang ta sa Ginoo. Adiyot lang ha, atong balikon, sublion na to, osbo na to. Kung atong pagdumot muulbo magpakitabang ta sa Ginoo. Morning topic isgutan ni Ma'am Girlie. Karon nga sa alas 6 ang takna sa kagabion dinhi sa Radyo Ultra. Sagaan sa tungkoyog si GC James diri sa Pikas nga linya. Pikas Lawak, uban ni Congressman Lordan Swan sa District 1 dinhi sa atong syudad, chairman sa Committee on Public Information sa House of Representatives, kuyog ni Kagawad Aga Swan, minority member sa City Council, padayon Pilipino dinhi sa ato sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Kami magaingon ang kahimtang sa atong kinabuhi resulta sa mga desisyon nga atong ipili. Salamat ug maayong hapon. Yeah.